hardinero. 5 milya mula sa abalang syudad ng London, may isang maliit, maganda at tahimik na bayan kung saan nakatayo ang mga bahay bakasyonan ng mga maharlikang tao. Nakatuon ang kwentong ito sa isang pinakamagarbong asyendang naroroon. Napakaganda nito na halos wala kang maipipintas. Pinangangalagaan ng hardinerong si Larsen ang damuhan rito. Tinuturing niyang sining ang paghahardin. Sinisigurado niyang nakalinya at nakaayos ang lahat ng mga halaman, maging ang mga bagong tubo roon. Maraming masasarap na prutas na nakabitin pa sa matitibay nilang puno. May mga sariwang gulay rin namang tumutubo sa harding nasa likod ng kusina. Kasama na rin ang mga halamang doon mo lang makikita sa malawak na harding yun. Hindi talaga may kukumpara sa iba ang mansyong ito. Ipinagmamalaki naman ito ng may-ari. Binibisita nila ito tuwing tag-araw. Napakaganda naman talaga ng mansyon natin. Aba, oo naman! Pinaghirapan natin ang mansyong ito, mahal ko! At sulit naman ang lahat ng hirap natin. At isa pa, dala-dala naman ng mga ari-arian natin ang pangalan ng ating pamilya. Lahat naman ang gawin natin wala pa yun kung tutuusin sa karangalang ibinibigay ng ating mga yaman. Maligayang pagbabalik po, Lord Maxwell. Kumusta, Larsen? Anong mayroon sa hardin natin ngayong taon? Nag-aalaga po ako ng puno ng Indian mango 5 taon na rin po. Kailangan po ng prutas na ito ng partikular na uri ng lupa at espesyal na paraan ng pagdidilig. Ilang buwan ang nilaan ko para sa pag-aaral nito pero... Ayos lang yan, Larsen. May ani na ba tayo ngayon? Naku po, opo, eto po. Namili po ako ng pinakamagaganda para sa inyo. Maayos po lahat, perpektong ugis at saktong laki. Dapat maligo ka rin, Larsen! Ay, pasensya na po. Nanguha pa po kasi ako ng labanos na mula pa sa Pransya. Sige nga, mamitas tayo at tikman nga natin ang mga tinatawag na Indian mango ni Larsen. Abay, dapat ipinaputol mo na pala yan kanina, Larsen! Naku, pasensya na po, Ginang. Sige na, maligo ka na! Kumusta naman po ang lasa, ma'am? Masarap naman sila. Ginoo, ang kanyang kamahalan si Lord Cornwall narito po para makita kayo. Oh, papasukin mo na siya. Ayos na. Nakapasok na ako, kaibigan. Kumusta? Buti naman at napadalaw ka. Indian mango ba ang mga iyan? Ay, naku, ang sarap naman ito. Pinakamasarap na natikman ko. Kailan pa kayo pumuntang India? Hindi ho yan galing sa India. Itinanim at inalagaan po ni Larsen ang mga yan dito sa asyenda namin. Aba, Larsen, napakagaling mo naman, iho. Larsen? Hindi ba may trabaho ka pa sa hardin ngayon? Opo, yung mga labanos ko nga pala, pero sasabihin ko po sana na... Sige na, Larsen. Gawin mo na ang trabaho mo. Alam mo, ang hirap talagang panatilihin at sustenahan ang asyendang ito. Alam mo ba yon? Sadyang nakakapagod talaga. Bueno, kaya ako narito para imbitahan kayo sa kasiyahan bukas ng gabi. Umaasa ako na makakadalo kayong mag-asawa. Maraming salamat sa imbitasyon niyo, Lord Cornwall. Pupunta kami. At pwede ba ako magdala ng Indian mango? Ibang klase tong si Larsen. Hindi naman talaga dahil kay Larsen. Biyaya yan ng aming mga ninuno dito sa aming lupain. Sige, kumuha ka lang ng gusto mo. Ipapabalot ko na lang kaagad, Ginoo. Noong sumunod na gabi, pumunta nga sina Lord Maxwell at Lady Maxwell sa bahay ni Lord Cornwall. Ipinaghanda sila ng masasarap na pagkain. Mayroon ding mga mansanas at peras. Talagang nabusog silang lahat sa kinain nila. Sadyang napakasarap ng mansanas at peras na ito. Ubod ng sarap. Galing po ba ito sa asyenda nyo? Sino ang inyong hardinero, Lord Cornwall? Wala akong hardinero rito. Galing ito sa tindero ng prutas dyan sa bayan. Talagang inireserba niya ang mga sariwang prutas para sa gabing ito. Bueno,
Mukhang alam na alam ng tinderong yun ang prutas na dapat ibenta. Ibang klase siya. Inaasahan din namin na ganito kasarap ang prutas sa inyo, Lord Maxwell. Umuwi si Lord Maxwell na nainsulto sa narinig niya. Tawagin mo nga si Larsen. Pumunta ka mo dito agad. Opo, kamahalan. Dapat pagbutihin pa ni Larsen ang pagtatanim at pag-aalaga sa hardin. Ipinatawag niyo raw po ako, kamahalan. Kumain lang naman kami ng masasarap at makakatas na prutas sa bahay ni Lord Cornwall. Alam mo ba yon? Pumunta ka ngayon sa tindera na prutas. Yung nagngangalang dyan at itanong mo nga sa kanya kung saan siya nakakakuha ng mga yon. Alamin mo kung kaninong magsasaka at kung paano niya napasarap ang mga prutas na yun. Si John po na taga-bayan, kakabenta ko lang po sa kanya kaninang umaga. Sabi niya po gusto niya raw po ng mga mansanas at peras para sa isang espesyal na okasyon. Hindi ko po alam na yun po pala yung pinuntahan ninyo. Pasensya na po. Dahil ba galing ang mga prutas na yun sa hardin natin? Pwede mo bang patunayan? Ito po yung resibo na pinagbilhan kamahalan. Sumubok po ako ng espesyal na kombinasyon ng mga lupa para lumaki at mas maging makatas at gayon po. Sandali nga! Dapat sa amin mo muna unang pinatikim yon, Larsen. Pero inihain ko po yun sa inyo nung isang araw na narito kayo. Sabi niyo po, ayos lang naman po. Tama na! Ikuha mo na lang kami ng isang buslo ng mga prutas at ipamamahagi namin sa mga kaibigan namin. Sasabihin namin galing yun dito sa hardin. Nabiyaya ito ng aming mga ninuno. Oo, tama. Ayusin mo nga ang trabaho mo dito. Umalis ka na! Ano ka ba, Larsen? Ikaw ang naghihirap dito buong araw at gabi. Dahil sa pangangalaga mo, kaya naging pinakamagandang hardin ng hasyendang ito. Pero wala ka man lang narinig na papuri mula sa kanila. Tapos na ako. Pupuntahan ko muna mga alaga kong asul na lotus. Asul na lotus? Oo, saka wag mo na palang isipin yon. Basta hinahayaan lang nila akong gawin ang gusto ko dito sa hardin. Ayos na yon. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Lord Maxwell. Ipinapatawag siya ng hari at ng prinsesa sa palasyo para sa isang mahalagang gawain. Ano yan, mahal ko? Ipinatatawag ako sa palasyo ng hari at ng prinsesa para sa isang mahalagang tungkulin sa Alabama. Kailangan mo na magmadaling umalis. Tutulungan kitang mag-impake. Oh, hindi ba ako magdadala man lang ng regalo para sa prinsesa? May oras ka pa ba para makahanap ng ibibigay mo sa kanya? Alam ko mahilig ang prinsesa sa mga kakaibang bulaklak. Ipatawag mo si Larsen. Pinakuha nga nila si Larsen ng kakaibang bulaklak sa kanilang hardin at ibinigay naman niya ang alaga niyang asul na lotus. Sigurado ka bang kakaibang bulaklak yan? Opo, kamahalan. Sa mga bundok lang po ng India at Tibet mayroon yan, pero... kasi po, Oo, sige na! Larsen, ang mga melon! Melon? Humingi po kasi sa akin ng melon ang tagapagluto ng palasyo para ipadala roon. Nagustuhan po kasi ng kanilang kamahalan ng melon. May pruweba ka ba? Opo, ito po yung mensaheng ipinadala sa akin ng tagapagluto ng palasyo. Bakit? Hindi mo muna ipinatikim sa amin? Pinatikim ko po sa inyo. Sabi niyo po, ayos lang naman. Noong nakaraang taga raw, nasira ang mga pananim ng hardinero ng palasyo kaya humingi po sila rito. Inihain po nila sa kanilang kamahalan kaya po... Hay nako! Tama na nga yan! Kailangan mo nang umalis, mahal ko! Paalam, mahal ko. Ilagay niyo na ang mga melon sa karway. Ibinigay nga ni Lord Maxwell ang bulaklak sa prinsesa at natuwa naman ito. Nilagay niya ang bulaklak sa kristal na mangkok sa gitna ng lamesa. Isa sa tauhan ng palasyo ang nagbigay ng hindi magandang komento. Masyado ng karaniwan ang binigay mo bulaklak sa prinsesa. Talaga ba? Hindi dapat kayo nagpapauto sa hardinero niyong si Larsen. Lord Maxwell, may kakilala akong hardinerong mas magaling pa sa kanya. Siya ang kunin niyo. Galit na galit si Lord Maxwell nang marinig ang sinabi ng tauhan.
Bumalik siya sa asyenda niya para sisantihin si Larsen. Nang makarating siya sa asyenda, nakita niya si Larsen na kausap si Lady Maxwell. Larsen? Pahintulutan niyo po sana kung putulin itong lumang puno na ito. Pala ko po sana magtanim ng oats dito. Siguradong maraming ibon po ang darayo rito sa hardin para kumain at maging masaya na po rito dahil sa kanila. At sino naman ang may sabi sa'yo, Larsen, ha? Matagal na ang punong yan dito bago ka pa dumating. Huwag mong gagalawin yan! Pero kamahalan, akala ko po ay... Baka nakakalimutan mong sa pamilya namin ang harding ito. Anong karapatan mong magpasya para dito, Aber? Patawad po, kamahalan. Pasensya. Hindi ka na mananatili pa rito. Nakapagmungkahi na sa akin ng mas magaling na hardinero ang tauhan ng palasyo. Hindi na namin kailangan ng serbisyo mo. Kamahalan, Pinahiya mo ako sa mahal na prinsesa, ha? Karaniwang bulaklak ang binigay mo. Ngayon, kailangan ko tuloy sumulat ng liham paumanhin sa prinsesa. pero kamahalan... Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Noon nga'y umalis si Larsen sa hasyenda at iniwan ang harding, minahal at inalagaan niya ng ilang taon. Samantala, sumulat naman ang liham paumanhin si Lord Maxwell sa prinsesa. Kamahalan, labis po akong humihingi ng paumanhin sa ibinigay kong asul na lotus. Noong ako'y bumisita sa palasyo, inakala ko pong kakaibang bulaklak ito tulad ng sinabi sa akin. Paumanhin po at hindi ko agad nalaman. Sana po ay maunawaan ninyo. Hindi ko po sinasadyang magbigay ng maling pagpapahiwatig sa inyo. Matapat na sumasa inyo, Lord Maxwell. Magandang araw, Lord Maxwell. Alam ko naman na kakaibang bulaklak ang ibinigay mo sa akin. Karaniwan lamang ito sa India at Tibet pero dito sa lupain natin, bibihira lang ang magkaroon nito. At nakamamanghang isipin na napatubo ito ni Larsen sa inyong hardin sa ganitong klaseng klima natin. Dahil doon, dapat siyang parangalan. Marami na akong nabalitaan sa inyong hasyenda at sa hardin ni Larsen, kaya nais ko sanang bumisita. Ngunit ipagpapaliban ko muna ang aking pagbisita ngayong taon. Maaari sigurong sa susunod na tag-araw kung hindi abala sa inyo. Matapat na sumasa inyo, Prinsesa Flora. Isang magarbong preparasyon ang isinasagawa para sa pagbisita ng prinsesa. Nagtanim ng mga bagong halaman at bumili ng mga bagong bulaklak ang bagong hardinero dahil hindi naman itinuring ng mag-asawa na hardin ito ni Larsen. Sila lang at wala nang ibang nagmamay-ari noon. Sa kabilang banda, tinanggap naman ni Lord Cornwall si Larsen bilang hardinero. Pinaganda naman ni Larsen ang buong hardin. Lumipas ang isang taon at dumating na muli ang tag-araw. Hinihintay naman ng mga Maxwell ang pagbisita ng prinsesa. Nakarating naman ang prinsesa sa maliit na bayan. Huminto tayo, Ginoong Kotsero. Mga tanim na oats na pinapakain sa mga ibon? Walang ibang gagawa nun kundi si Larsen. Malamang ito na nga ang lugar. Kamahalan, nakasisiguro po akong hindi yan ang asyenda ng mga Maxwell. Pero sigurado akong ito na nga ang asyenda nila. Dahil para sa akin, itong may pinakamagandang hardin sa lahat. Wala namang ibang gagawa nun kundi si Larsen. Larsen? Ikaw na ba yan? Opo, Ako naman si Prinsesa Flora. prinsesa. Naku, pasensya na po. Maghuhugas po muna ako. Naku, ipinapakita lang yan ang pagmamahal mo sa ginagawa mo, Larsen. Meron ka bang naani ng mga paborito kong melon? Aba, opo. Magdadala po agad ako para sa inyo. Samantala, nagpadala naman ng mensahe ang kutsero kay Lord Maxwell na dumating na ang prinsesa. At tumuloy ito kay na Lord Cornwall. Prinsesa Flora, kamahalan, nasa bandaron pa po ang aming hasyenda. Totoo ba? Pero narito si Larsen.
Isinalaysay nga kay Prinsesa Flora kung paano pinalis si Larsen. Matapos itong magbigay ng inakala nilang karaniwang bulaklak lang. Napagtanto niya kung gaano ka makasarili ang mga Maxwell. Ni hindi niya pinahalagahan ang talento at pagmamahal ni Larsen sa kanyang gawain. Nagpasya siyang itama ang lahat. Larsen, tunay ngang isa kang mahusay at matalinong hardinero. Kaya bibigyan kita ng sarili mong hardin at mansyon kung saan pwede mong gawin ang uri ng paghahalaman at pag-aalagang gusto mo kahit anong paraan pa yan. At bibigyan ka namin ng pondo mula sa kayamanan ng palasyo. Mamamangha ang lahat ng makakakita sa hardin mo. Tatawagin ito ang paraiso ni Larsen. Makikilala ito ng lahat ng mga mamamayan dito sa bansa. At sa wakas, nakuha na rin ni Larsen ang pagpapahalagang nararapat sa kanya.